Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio, DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na! Aba, umaga na! DWIZ Pinoy Gising! Pinoy Gising! Sa magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo, kayo po ay nakatutok, nakikinig sa pamamagitan po ng ating pong impila may todong lakas DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Ngayon pong araw na ito ng Huwebes na po. Ngayon po ay Pebrero 15, taon 2024. Silipin po natin ang mga nambubulabog at nagigising na headline. Pinoy Gising! Ikalawang palapag ng simbahan sa San Jose del Monte City, Bulacan. Abay gumuho habang nasa kalagitnaan ng pagpapahid ng abo. Isa patay, mahigit 50 sugatan. Search and Rescue Operation sa Maco, Davao de Oro. Ito po yung landslide dyan po sa Maco. Itinigil na. Sa kabila ng panawagan ni Senador Marcos na itigil na ang PI signature campaign, tuloy pa rin. 100 peso legislated wage hike lusot na sa ikalawang pagbasa sa Senado. 64% ng mga Pinoy naniniwalang nasa tamang direksyon ng bansa ayon sa survey. At refund sa singil ng Meralco asahan na sa Marso. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa oras na 3 sandaling makalipas ang ikaapat ng morning ngayong pong araw na ito ng Thursday, Drew Nasino po ang inyong makakasama hanggang alas 5 po tayo. Pinoy Gising! At sa detalye nga ng mga balita, isa ang patay habang mahigit 50 ang sugatan sa pagguho ng ikalawang palapag ng simbahan dyan sa San Jose del Monte City, Bulacan. Naganap ang trahedya sa kalagitnaan ng pagpapahid ng abo bilang bahagi po ng Ash Wednesday kahapon. At para sa karagdagang mga detalye at sa update, tayo po ay tumanggap ng pag-uulat buhat kay Patrol 17 Jopel Peleño. DWIZ Patrol Report. Gumuho ang balkonahe sa ikalawang palapag ng St. Peter Parish Church sa San Jose del Monte, Bulacan na nagresulta sa pagkakasugat ng ilang parokyano. Base sa ulat na ipinadala ng San Jose del Monte City Police Station sa Campo Crame, nilalagyan na ng abo sa noo ang mga deboto kasunod ng pag-obserba kahapon sa Ash Wednesday nang bigla na lamang mag-collapse ang balkonahe na gawa sa kahoy. Agad na dinala sa paggamutan ang mga parokyano na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Payag ng City Disaster Risk Reduction and Management Council na di bababa sa 4 na po ang nasugatan sa naganap na insidente. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may tanong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air agad-agad. DWIZ Patrol Report. At para nga ho sa karagdagang detalye, maya-maya ang tabay lamang po para sa iba pong report. At maidagdag lamang ho natin, kahapon naganap po yan alas 7:30 po ng umaga
kahapon, yun nga, habang yung binabanggit ni Patrol 17 Jopel Pileño, habang nagpapahid po ng abo. Nasa 400 katao ang dumadalo sa misa nang maganap po ang trahedya. Isa pong lola ang nasawi, 80 anyos po na lola ang nasawi. Hanggang ngayon po, yung iba pa hong mga biktima, yung mga nasugatan, ay nasa ospital. Nag-inspeksyon na po si Mayor Arthur Robes ng San Jose del Monte City, Bulacan. Ininspeksyon niya na po itong St. Peter Parish Church. Diyan po yan sa Barangay Tungkong, Manga. At nagpaabot na rin po ng pakikiramay ang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Tapos nga po ang trahedya na naganap po sa kalagitnaan po ng Miyerkules de Ceniza. Pinoy Gising! Samantala sa latest ng sa iba pa hong balita, pansamantalang ililibing ang 17 hindi pa nakikilalang bangkay sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Ito po'y pawang mga biktima ng landslide. Mapila naman ang lokal na pamahalaan ng Maco sa mga kaanak na mga nawawala na bisitahin ng 2 punerarya kung saan dinala ang mga bangkay matapos nga ang pagguho ng lupa. Ayon sa Maco LGU, ito pong mga na-recover ay kasalukuyang nananatiling o hindi pa ho nakikilala at sasailalim sa pansamantalang proseso ng paglilibing bilang bahagi po ng health protocols batay sa rekomendasyon po ito ng Municipal Health Office. Sa ngayon, patuloy ang search and retrieval operations na po ang isinasagawa mula po sa search and rescue operations. Pero nauna nang sinabi ng mga otoridad na nananatiling hamon ng pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga biktima. Pinoy Gising! Pakyat na sa mahigit 127,000 pamilya ang apektado ng pagbaha at landslide dulot ng sama ng panahon sa Davao del Norte. Ayon kay Davao del Norte Vice Governor Oyu Uy, ito'y batay sa report ng PDRRMO. Pero patuloy ang kanilang assessment hinggil sa landslide. Idinagdag pa ni Uy na batay rin sa partial latest survey mula kay na ibinigay nila kay Pangulong Bongbong Marcos, aabot na sa 1.2 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Samantala nilinaw naman ng Vice-Gobernador na bagaman maraming pamilyang apektado ng kalamidad ay wala na o kumbaga wala na hong mga nanunuluyan pa sa mga evacuation center. Pinoy Gising! Nagpabot naman ng pakikiramay ang National Anti-Poverty Commission, Formal Labor and Migrant Workers Sectoral Council sa pamilya ng mga nasawi sa landslide sa Maco, Davao de Oro. Sunod dito, binigyang din ng grupo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mahigpit na protocol sa lahat ng mining operations upang matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa. Hinimok din ng komisyon ng Apex Mining Company, Davao de Oro Provincial Government, maging ang DENR na magsagawa ng masusing investigation hinggil sa trahedya. Mapila rin ang grupo sa Department of Labor and Employment na suriin ang occupational safety, health at environment policy ng Apex Mining Company at tulungan ang mga naapektuhang manggagawa. Pinoy Gising! Tuloy-tuloy din ang pagpapaabot ng tulong ng Office of the Vice President sa mga nasalanta ng kalamidad dyan sa Davao Region. Mabot na sa halos 4,000 pamilya ang inayudahan. Binigyan po ng relief bags ng OVP sa lungsod ng Davao, maging sa mga lalawigan ng Davao de Oro at del Norte. Pinasalamatan din ng tanggapan ang mga responder at volunteer na walang sawang umaagapay sa mga apektadong komunidad. Samantala, tiniyak naman ng OVP na magpapatuloy ang pamamahagi ng ayuda sa rehiyon. Pinoy Gising! Sa iba pang paksa ng mga balita, hinimok ni Senator Amy Marcos ang Commission on Elections na ibasura na ang mga lagdang nakolekta
ng nakolekta para sa People's Initiative ng People's Initiative for Modernization and Reform Action o grupong pirma na isang illegal entity. Ayon kay Senator Marcos, nakahanda siyang maging author at sponsor sa hiling ng COMELEC na lumikha ng batas upang linisin ang voters registry. May pruweba rin siya na organisado ang pangangalap ng lagda para sa PI. Iginiit pa ng senador na malayo pa ang 2025 at 2028 elections at maaari itong buhayin ng mga nagsusulong ng PI. Pinoy Gising! Magpapatuloy pa rin ang People's Initiative o PI na layuning amyenda ng saligang batas. Ito ang inanunsyo ni People's Initiative for Reform, Modernization and Action Lead Convener Noel Oñate sa kabila ng investigasyon ng Senado. Ayon kay Oñate, walang makahahadlang o makapipigil sa signature drive at tanging ang pagsuspindi lamang sa pagtanggap ng mga lagda ang maaaring gawin ng Commission on Elections. Iginit pa ng grupong pirma na hindi rin maaaring ipahinto ng Supreme Court at Kongreso ang signature campaign dahil karapatan ito ng mga mamamayan. Pinoy Gising! Samantala, nagkasundo na sina Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez na magtrabaho na lamang at itigil na ang girian sa pagitan ng Senado at Kamara hinggil sa kontrobersyal na People's Initiative o PI na layuning amyenda ng saligang batas. Sa harap mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nangyari ang kasunduan ng dalawang lider sa kalagitnaan po ng pagdiriwang ng ika-100 taong kaarawan ni Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile. Nang tanungin kung ititigil na ang World War sa pagitan ng mga miyembro ng Senado at Kamara, sinabi ni Senador Zubiri na depende pa ito sa mga kongresista. Yun na nga. Dahil dito, inaasahan naman na magkakaroon ng smooth flow sa Bicameral Conference Committee meetings at sa Commission on Appointment hearings. Iginit pa ng Senador na hindi niya mapipigilan ang ginagawang investigasyon ng mataas na kapulungan sa kontrobersyal na PI. Pinoy Gising! Mapela naman si Senador Amy Marcos sa pinsan nitong si House Speaker Martin Romualdez na iatras na ang People's Initiative para sa charter change. Ayon sa Senador, hindi naman ipinagbabawal na amyenda ng saligang batas pero dapat itong dumaan sa tamang proseso at hindi dapat sinasamantala ang kahirapan ng mga Pinoy. Panahon na rin anyang tuldukan, yun na nga yung girian sa pagitan ng mga senador at kongresista para mapagtuunan na ang mga trabahong dapat gawin ng Kongreso. Ipinunto ng Presidential Sister na nauubos ang oras sa bangayan samantalang dapat atupagin ng Kongreso kung paano pagagaanin ng mataas na cost of living ng mga Pinoy. Giniit din ng mababatas na hindi naman nakikipag-away at hindi rin umaatake ang mga senador kundi ipinapaliwanag lang nila sa taong bayan ang patakaran sa People's Initiative. Naninindigan naman si Senador Marcos na tatapusin ang pinamumunuan niyang Senate Committee on Electoral Reforms ang pagdinig sa kontrobersyal na Project PI. Sa kabila ito ng alegasyon ng mga kongresista ng pag-atake sa Kamara ang nasabing pagdinig at nilalabag umano ng Senado ang tinatawag po na interparliamentary courtesy. Pinoy Gising! Samantala sa naglabas naman ng resibo ang Kamara kaugnay sa 26.7 billion pesos na ayuda sa Kapos ang Kita o AKAP program na aprobado ni Senador Amy Marcos at iba pang miyembro ng mataas na kapulungan. Sinabi ni House Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Don Gonzales Jr. na nilagdaan mismo ni Senador Marcos ang Bicameral Conference Committee report sa 2024 National Budget para sa AKAP program.
Bahagi aniya ng 2024 national budget ang nasabing programa at binigay nila ang basbas dito ng aprubahan ang 5.7 trillion peso national budget sa Senado noong November 28. Ang pag-question umano sa 2024 budget ay nangangahulugan ng pag-question din sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aprobahan ito. Iginit ni Congressman Gonzales na hindi si Speaker Ferdinand Martin Romualdez o sino mang miyembro ng mababang kapulungan ang magbibigay ng ayuda sa mga pamilyang kapos ang kita sa ilalim ng AKAP kundi ang DSWD. Kaugnay nito ay minungkahi ni Senador Marcos na magsagawa ng hiwalay na pagdinig sa AKAP na anyay misteryosong lumitaw ngayong 2024 lamang. Samantala, ipinagpatuloy ng Senate Committee on Electoral Reforms ang investigasyon hinggil sa umano'y suhulan sa PI kung saan lumutang ang 26.7 billion pesos na pondo para sa AKAP na sinasabing bahagi umano ng suhulan para sa charter chain. Pinoy Gising! Samantala, nanawagan naman si dating Executive Secretary Vic Rodriguez kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patigilin ang mga kaalyado nito sa Kongreso sa pagsusulong ng People's Initiative o PI na layuning amyenda ng saligang batas. Tinutulan din ni Rodriguez ang anyay pekeng PI na isinusulong ng ilang mambabatas at local government units. Ayon sa dating opisyal, pinutol ng nasabing inisyatibo ang pagkakaisa na kanilang binuo. Idinagdag pa ni Atty. Rodriguez na hindi nito kinikilala at binibigyang halaga o hindi kinikilala ng PI ang saligang batas. Pinoy Gising! Sa latest naman ng Filipino Mirror, lusot na sa ikalawang pagbasa ang panukalang 100 pisong daily minimum wage increase sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Pinagtibay ang Senate Bill 2534 o ang an act providing for a 100 peso daily minimum wage increase for employees and workers in a private sector. Isang linggo makarang sponsoran ito sa plenaryo ni Senador Jinggoy Estrada. Ang nasabing panukala ay produkto ng ilang bill na naglalayong itaas ang minimum wage, kabilang ang bersyon ni Senate President Juan Miguel Zubiri na humihiling ng 150 peso across the board increase sa minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor, pero binabaho yan sa 100 pesos na kasalukuyang bersyon na kasunod ng pagtataas naman ng Regional Wage Board sa minimum daily wage rate mula 30 hanggang 89 pesos. Dahil dito, nanawagan si Senador Zubiri sa Kamara na aksyonan na ang wage increase bills. Pinoy Gising! Suportado naman ni Senador Ramon Revilla Jr. ang 100 peso legislated wage hike. Ayon kay Senator Revilla, matagal lang dapat nagkaroon ng dagdag sahod ng mga manggagawa. Kaugnay nito, pinasalamatan din ng Senador ang kanyang mga kasama na sina Senator Jinggoy Estrada at Senate President Juan Miguel Zubiri makaraang makarating sa plenaryo ang nasabing panukala. Nabatid na ilang milyong manggagawa, actually mahigit 4.2 milyong manggagawa ang inaasahang makikinabang sa oras na maisabatas ang dagdag 100 pesos na arawang sahod sa pribadong sektor. Pinoy Gising! Sa latest pa rin ng Filipino Mirror, naglaan na ang Department of Budget and Management ng 32.7 billion pesos para sa Livelihood at Employment Program ng gobyerno sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act. Ayon sa DBM, ito ay para sa mga ipinapatupad na proyekto ng Department of Labor and Employment. Napunta ang 28.8 billion pesos nabanggit na pondo sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad program ng DOLE. Inilaan naman ang 2.3 billion pesos sa Integrated Livelihood Program ng Kagawaran, habang aabot sa 46 million pesos ang ipinagkaloob sa Job Start Philippine Program.
Kaugnay nito napunta naman ang 488.1 million pesos sa Special Program for Employment of Students at 707.7 million pesos naman ang inilaan sa Government Internship Program. Pinoy Gising! Sa oras na 20 sandali makalipas ang ika-4 ng morning, sa pagkakataon ito ating pong silipin. Tayo po'y tumanggap ng ilang pang pag-uulat mula sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report. Suspect sa pagbebenta ng mga pekeng PhilHealth card arestado sa Quezon City. At detalye po ihati di Patrol 17, Jopel Peleño. Natiklo ng PNP Anti-Cybercrime Group ang online seller na si Maria Trinidad de Castro, 42 anyos at residente ng Project 4 Quezon City. Naaresto ang suspect na nagbebenta ng mga peking PhilHealth card sa ikinasang entrapment operation sa 21st Avenue, Barangay Tagumpay, Pituazon Boulevard, Quezon City. Base sa isinumiting ulat ni ACG Cyber Response Unit Chief Police Colonel J. Guillermo kay ACG Director Police Major General Sidney Sultan Hernia, nag-ugat ang operasyon sa reklamo ni PhilHealth Special Investigator 2 Michael Ani hinggil sa talamak na online selling ng mga peking PhilHealth identification cards sa Facebook. Inlunsad ang entrapment operation sa panguna ni Police Lieutenant Kim Maverick Tumpalan sa supervisyon naman ni Northern District Anti-Cybercrime Team o NDAC Team Leader Police Captain Roy Santiago. Na-recover sa suspect ang 5 peking PhilHealth card, budol money at isang Samsung cellphone. Nakatakda namang sampahan ng kaukulang kaso ang suspect. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño para sa impilang may talong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alright, maraming salamat si Patrol 17 Jopel Peleño sa iba pa ring tampok na balita. 64% ng mga Pilipino ang naniniwalang nasa tamang direksyon ang bansa. Batay ito sa isinagawang survey ng Okta Research simula 10 hanggang 14 ng Disyembre noong nakaraang taon. Batay sa survey, ang naitalang 64% noong December 2023 ay mas mataas sa 62% lamang noong Oktubre sa kaparehong panahon noong ang kauna-unahang 2% pagtaas na naitala simula October 2022 sa kaparehong panahon ng isang taon ho yan. Samantala, pamantayan ng nasabing survey ang kakayahan ng bansang magpatupad ng mga pulisiya at lumikha ng mga programa at mga intervention na makapagpapabuti sa kalagayan ng bansa. Pinoy Gising! Samantala, tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Metro Patrol. Metro Patrol Reports! Kahapon ho, kaliwat kanan po ang mga aktibidades dahil po sa Valentine's Day at syempre nagkataon po Ash Wednesday. Tanggap po tayo ng update mula kay Aling Beth Samson mula ho dyan sa Kamanava. Ate Beth? Go, Beth Samson! Mula ho dyan sa lungsod ng Caloocan, si Beth Samson. Balikan na ho natin si Aling Beth. Aling Beth? Mahigit 1,000 magsing-irog ang nabiyayaan ng libreng kasal sa ginanap na kasalang bayan na isinagawa ng pamarang lungsod ng Caloocan at binasbasan ito ni City Mayor Del Gonzalo Alang Malapitan sa Caloocan City Sports Complex bilang bahagi ng ika-62nd Cityhood Anniversary. Binati ng alkalde ang lahat ng mga bagong kasal at hangad na sana ay maging maganda at maluwalhati ang maging pagsasama na hindi biro ang pinasok ng mga ito at mapanatili ang pagmamahal at support
suporta sa katuwang sa buhay. Alam ng alkalde, marami ang nagbabalak na magsimula ng pamilya, kaya makasisiguro ang mga ito na hindi titigil ang tulong ng pamahalaang lungsod sa libreng kasal. Mula sa pagsilang hanggang sa kanilang paglaki, nakahanda ang mga proyekto at programa upang tulungang bigyan ng magandang bukas ang mga magiging anak at makabuo ng isang masayang pamilya na magbibigay ng kalinga sa kanila. Ito si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! O, kaliwat kanan ho yan. Meron din pong naganap na kasalang bayan dyan sa Valenzuela. Alamin naman natin kung gaano karami ang mga ikinasal kay Kuyang Danny Cruz. Yes, nasa 163 magsing-irog ang ikinasal kahapon sa Araw ng Mga Puso sa kasalang bayan na tinawag ni Mayor Wes Gatchalian na Love is in the Air. Ang 70 dito ay nagmula sa District 1 at ang 73 ay mga residente naman ng District 2. Ang mass wedding ceremony ay ginanap sa Casa de Polo at laro sa pavilion sa Barangay T. de Leon sa lungsod ng Valenzuela. Bago mag-umpisa ang kasalang bayan, nagbigay muna ng mensahe ang alkalde ng lungsod sa kanyang mga ikakasal at binanggit nito ang kahalagahan ng pamilya, partikular sa bago pa lamang magsasama. Aniya, ang mga oras ninyo ngayon ay nakatuon na sa inyong pamilya. Sinabi nito ng lahat ng pagtatalo at problemang kakaharapin sa buhay ay dapat daanin sa maayos na pag-uusap at habaan ng inyong mga pasensya para maging masaya ang pagsasama. Sa kasalang ito ay nagbigay ng bouquet at regalo si Mayor Wes Gatchalian bilang ninong ng mga bagong kasal. Maging ang engranding handang pagkain ay pinagsaluhan ng mga bisitang ninong at ninang at mga kamag-anak ng kanyang mga ikinasal. Nagbigay din si Mayor Gatchalian ng motel gift certificate para sa honeymoon ng magsing-irog bilang tulong upang hindi na sila gumastos. Dagdag pa ng alkalde ng lungsod ng Valenzuela, tuloy-tuloy lang ang kanilang programa at proyekto na pakikinabangan ng mga Valenzuelano sa selebrasyon ng ika-26 na taong Charters Day ng lungsod ng Valenzuela. Yan ang update. Ito si Danny Cruz para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Alright, maraming salamat si Danny Cruz at si Beth Samson ng ating pong Metro Patrol. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Alright, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na po ng Pinoy Gising sa oras na 33 sandali makalipas ang ika-4 ng morning. Sa pagkakataon ito, tayo po ay tumanggap ng ilang pampag-uulat mula pa rin sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report. Hazard map sa Pilipinas, kailangan ng ayusin at i-update. Alamin natin kung sino nagsabi niyan mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Nabunyag na 5 bilyong piso ang nasasayang ng pamahalaan taon-taon dahil daw sa pinsala na dulot ng kalamidad sa bansa tulad ng Bagyo, Lindol at iba pang mga sakuna. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Dr. Mahar Lagmay ng UP Resilience Institute na ito raw ang dahilan kung bakit hinihikayat nila ang national government at mga lokal na pamahalaan na i-update ang kanilang hazard maps. Binigyan diin ni Lagmay na kailangan ng isama sa bagong hazard maps ang mas malawak na posibleng saklaw ng pinsala ng mga susunod pang kalamidad dahil sa epekto ng climate change. Asahan na raw na mas titindi pa at mas grabe pa ang magiging epekto nito tulad ng pagtaas ng pagbaha, mas madalas na pagguho ng lupa at mas mataas na storm surge o daluyong. Kahit kailangan itong maagap na mapaghandaan o matugunan. Inihalimbawa ni Lagmay ang pinsala na dala ng Bagyong Yolanda noong 2013 na ayon sa kanya hindi raw sapat ang paghanda sa posibleng panganib nito na nagresulta sa pagkamatay ng higit 6,000 residente. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad. DWIZ Patrol Report. Alright, para naman ho sa karagdagan pong detalye kaugnay po doon sa binabanggit nga po ni Patrol 13 Gilbert Perez bago tayo magtungo sa mga balita sa probinsya. Ang latest po mula po
sa Davao de Oro PDRRMO. Umakyat na po sa 85 ang na-recover na bangkay mula po dyan sa gumuhong bahagi po ito ng bundok dyan sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro. Yung iba po ay kinilala na pero karamihan po ay hindi pa ho natutukoy ang pagkakakilanlan. So yan po ang latest at search, ulitin po natin search and retrieval operations na po ang ginagawa po ng mga otoridad. Samantala tayo po ay magtungo sa balita mula sa Bicolandia. Ronda Probinsya. Update po sa isinagawa pong kanya-kanya hong gimmick na kahapon sa pagdiriwang ng Valentine's Day. Ang detalye ihati ni Melvin Machado. Melvin? Sa pagdiriwang ng araw ng mga puso kahapon, may kanya-kanyang gimmick ang kapulisan dito sa Kabicolan. Sa Naga City Police Office, pinangunahan ni City Director Police Colonel Erwin Rebellion ang pamimigay kahapon ng bulaklak sa mga pasahero at driver ng jeepney kanilang pinapara. Sinamahan pa ito ng kunting dilata, kape at bigas. Sa Camgoa, Camarines Sur, sa checkpoint hinarang ang mga nagmumotorsiklo kung kumpleto ang papeles at walang nakitang violation. Bagong-bago na helmet ang ibinibigay sa mga motoristang dumaan sa checkpoint. Tinawag nila itong Police May Malasakit. Sa police at helmet, ikaw ay safe. Sa lalawigan ng Catanduanes, hugis pusong lobo, bulaklak at multivitamins naman ang ipinibigay ng Provincial Medical and Dental Team sa pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso kahapon. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising. Alright, maraming salamat si Melvin Machado mula dyan sa Bicolandia. Samantala, Pangulong Marcos inatasan na mga health officials na pag-aralan ang paglikha ng pharma zones. Ang pag-uulat, nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perez. Interesado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtatag ng Pharma Zones o Pharmaceutical Economic Zone sa Pilipinas sa sectoral meeting sa Malacanang ipinaalala ni PBBM sa mga opisyal ng Department of Health at Food and Drug Administration ang potensyal daw ng gantong hakbang upang may babang presyo ng gamot at mapabilis ang regulatory process. Plano ng administrasyon na manguna sa pagtugon sa pangailangan sa mga kagamitang pangkalusugan at sa pamamagitan daw ng pagsasanib ng mga lokal at dayuhang mamumunan sa sektor ng pharmaceutical at ang pharma zones ay magiging lugar kung saan magtitipon ng mga kumpanya na sangkot sa paggawa ng gamot kasama ang research development at clinical testing at regulation. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alright, maraming salamat si Patrol 13 Gilbert Perez. Iba pa rin pong balita. Good news po mga katodos. Good news. Ito po, asahan na ang refund sa mga consumer ng Meralco o Manila Electric Company sa susunod na buwan. Ito ay matapos magbigay ng direktiba ang Energy Regulatory Commission o ERC na ibalik yung bahagi ng kanilang malaking dagdag singil ngayong buwan dahil hindi pa malinaw ang pinagbatayan nito. Sabi nito, tiniyak naman ng Meralco na tatalima sila sa kautusan ng ERC at ipapatupad ang refund sa March billing. Ayon kay Meralco spokesperson na Josal Dariaga, kahit 5 sentimos lamang kada kilowatt hour ang refund, 10 pesos naman ang ibabalik sa mga customer para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. 20 pesos naman ang ibabalik sa mga consumer na para sa 10 centavos na kilowatt per hour ang refund. Pinoy Gising. Sa iba pa ring balita, good news naman para sa mga Globe user. Ito'y dahil nag-activate ang Globe ng isang segment na Philippine Domestic Submarine Cable Network
mula Luzon hanggang Mindanao upang mas maraming consumer ang maserbisyuhan. Kabilang sa mga lugar na binuksan ng PDSC and Express Route ang Lucena City sa Quezon, sa Buwak, Marinduque, Calatrava sa Tables Island sa Romblon, Rojas City sa Capiz, Placer, Masbate, Polompon, Leyte, Mactan, Cebu, Talisay City at sa Talisay City, Cebu, Tagbilaran City, Bohol at sa Cagayan de Oro City sa Misamis Oriental. Ayon kay Joel Agustin, Globe SVP at Head ng Network Planning and Engineering, layunin nito na mas maasahan at mas maging matatag ang network lalo na tuwing may kalamidad o tuwing may sakuna. Idinagdag pa ni Agustina na natapos na ng kumpanya ang 70% ng mga cable landing stations sa buong bansa sa ilalim ng $150 million subsea cable project. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, itinanggi ni Health Secretary Ted Herbosa ang mga ulat na mas ligtas gamitin ang vape kumpara sa sigarilyo. Sa panayam ng DWIC, sinabi ng kalihim na batay sa kanilang investigasyon, ginagamitan ng nicotine ang vape gaya ho ng yung nicotine, yan ho ay pangunahing sangkap sa sigarilyo. Maaari niya makakuha ng sakit tuwing gumagamit ng electronic cigarettes at vape tulad na lamang ng lung at heart diseases. Po totoo yun, ang findings po natin ay pareho siya, no? Kung gumagamit ng nicotine, yung nilalagay sa vape, pareho din yun ng sigarilyo, nakaka-addict, nagkakaroon ng mga epekto sa katawan, kagaya ng heart disease, lung disease, at iba pa. No? So, andun pa rin yung complications kung ito ay gagamitin lagi o magkakaroon ng addiction. Kaya nga, ang batas, ang ating mga mambabatas, inilagay ang minimum age na 18 para nakakadesisyon yung tao na hindi siya mahalululo sa bisyo ng pagbe-vape. Nakikipag-ugnayan na rin si Secretary Herbosa sa Philippine National Police upang ipagbawal o hulihin ang mga gumagamit ng ipinagbabawal na vape o e-cigarettes. Kausap na po natin ang CPMP tungkol dito sa problema ito, nanghingi naman ng tulong. At nangako naman sila na paiigtingin ang pagbantay dito sa mga illegal sales sa ating mga kabataan nitong vape products. At kami naman sa Department of Health, magtutuloy-tuloy kami sa information drive sa ating sa interview. Kaya kung pumayag mga-interview ng DWIC para malaman ng mga nakikinig, lalo na yung mga magulang, pigilan nyo po yung mga anak nyo na nagbe-vape kasi masama po sa bata yan. Yan po ang tinig ni Health Secretary Ted Herbosa sa panayam ng DWIC. Pinoy Gising! Sa iba pa ring balita, naplansya na at nakapagbayad na ang PhilHealth ng 50 billion pesos na unpaid claims o utang sa mga ospital at doktor sa huling 5 buwan ng 2023. Sa pagdinig ng House Committee on Health, sinabi ni PhilHealth President at Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma, simula Agosto hanggang Disyembre ng nakalipas na taon ay nakapagbayad na sila ng 50 billion pesos. Lampas po yan sa 27 billion pesos na unpaid claims. Ay halos doble po. Na pag ipinagbigay alam na rin ng PhilHealth kay Marikina Representative Stella Kimbo na nauna nagpahayag na maraming ospital at doktor na nagre-reklamo dahil hindi pa sila nababayaran ng ahensya. Tiniyak naman ni Ledesma na hindi sila hihinto hanggang sa mabayaran ang mga ito. Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan, gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising! Pinoy Gising! Alright, tayo po ay nasa huling bahagi na po ng Pinoy Gising. Ngayon pong araw na ito ng sahod. Ngayon po ay biyaya, araw ho ng biyaya at syempre aftermath, the day after. Good morning po sa mga katatapos pa lamang po na mag-celebrate ng kanila pong Valentine's Day at syempre kahapon ay Ash Wednesday po. Unang araw po
ng Kwaresma. At sa pagpapatuloy pa rin po ng ilang pa ho mga balita, tiniyak ng Council for Welfare o for the Welfare of Children o CWC na nagpapatuloy ang mga pagsisikap ng ahensya upang masugpo ang mga pang-aabuso sa mga kabataan online man o offline. Sabay na rin ito ng pagdiriwang ng 28th National Awareness Week for the Prevention of Child Sexual Abuse and Exploitation, alinsunod sa Presidential Proclamation No. 417, Series of 2018. Ayon kay Elino Bardilion, head ng CWC Public Affairs and Information, kabilang sa mga hakbang ng ahensya, ang isang forum na layuning magbigay kamalayan sa mga kabataan at mga magulang nito kung paano makaiiwas sa anumang banta ng pang-aabuso. Itong ginagawa po namin ngayon, yung Dialogue Forum, Creating a Community of Hope. Hope is help and opportunity to protect and emancipate, to address OSAIC and SISAM. So pagpapalagana po ito ng informasyon para sa ating mga tagapakinig, kasama po ating mga magulang, mga guardians, at lalong mga bata na protektahan din ang kanilang sarili laban dito sa mga kaso ng mga OSAIC at SISAM. Bukod sa mga aktibidad ng CWC, sinabi rin ni Bardilion na palaging bukas ang Makabata Hotline sa numerong 1383 para sa lahat ng katanungan at paglilinaw. Sa hanay po ng CWC, marami din po kami mga advocacy activities to address this online and offline abuse and exploitation of children. Meron po kami sa ngayon yung Makabata Helpline 13, kung saan lahat ng concerns on children, yung mga issues po ng pang-aabuso, both online and offline, yung mga kaso po ng gender-based violence, pwede pong itawag dito, sa Makabata Helpline 1383. Tapos may mga social worker po kaming tutugon o magpapayo kung anong mga kaukulang hakbang ang dapat gawin. Yan po ang tinig ni Elino Bardilion, ang head ng CWC Public Affairs and Information sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Kasalukuyan ng bineberipika ng Department of Education ang ulat na nahak umano ang isa sa regional office nito at maaring nakompromiso ang impormasyon ng mga guro at estudyante. Kakabanggit lamang ho natin online or offline. Ayon kay DepEd spokesperson Undersecretary Michael Poa, sa ngayon ay wala pang kompirmasyon at pero tiniyak na agad na magbibigay ng impormasyon sa oras na makuha ito sa DepEd Regional at Division Information Officers. Nakikipag-ugnayan na rin anya ang kagawaran sa Department of Information and Communications Technology hinggil sa usapin. Samantala, hindi pa tinutukoy ng DepEd kung sino ang posibleng sangkot o nasa likod kung sino ang sangkot na regional office. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, makaapekto sa produksyon ng isdang tabang tulad ng tilapia, bangus, ang El Nino phenomenon. Yan po ang ibinabala ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesman at Information and Fisher Folk Coordination Unit Head Nazario Briguera hinggil sa El Nino na inaasang tatagal hanggang Mayo. Ayon kay Briguera, pinalawak ng pamahalaan ang operasyon ng aquaculture parks o pag-aalaga ng isda upang maiwasan ang kakulangan sa supply at produksyon nito. Kaugnay nito, iniulat din ng BFAR na wala silang natatanggap na impormasyon kaugnay sa limitadong supply ng isda dahil sa mga hakbang ng gobyerno upang matugunan na rin ang epekto ng nasabing weather phenomenon. Pinoy Gising! Alright mga katodos, ay naubusan na ng oras. Tayo ay sumasapit na ho sa ating humpat sa madalang pagpapaalam. Ngayon pong araw na ito ng Thursday. Batiin ho muna natin, Happy Valentine's Day ho. Kasi ano pa lang ho dyan 14 pa lamang ho. Dyan ho sa ibang panig ho ng mundo. Good morning po, yan. Sina Ate Susan G. Happy Valentine's Day. Albert Hernandez, si Kuya Nelson Malinaw, Lou Roa Sol, good morning. Ayan, Ramon Abadilio, Zoraida Calomente, Erna Socia, Shideyoshi Azegawa, Tristan Gulay. Batiin din natin, good morning kay Tandem John Ibanez na nandiyan po sa Nevada sa may papunta daw ho silang Hoover Dam.
enjoy sa bakasyon. Pero by next week yata, no? Babalik man sana si Patrol 35, si Tandem John Ibanez. Alright, good morning din po kina Ate Annette Alegre. Marami pong salamat sa inyo pong pagtutok, sa inyo pong pakikinig. Si Jaylon, good morning din. Si Tropang Extra Raiso natin, si Kuyang Mon Samson ng Manila Bulletin. Marami pong salamat din sa inyo pong pagtutok. Caloocan Day nga pala, ngayon po lang Pebrero ko yan. Kuyang Genesis Chavez, good morning din ho. Sa Kasalang Bayan. Kaliwat kanan ho ang Kasalang Bayan actually kahapon. Glenn S. Paldon, good morning din sa lahat ho na nakikinig. Si Edwin Aribe, tigil na ang Kapaliwan. Tigil na ang batuhan ho, grabe ho no? Si Rick Jones TV, good morning din. Marami pong salamat. Binabati daw Vianatics Community, binabati po ni Ate Annette Alegre. Si happy birthday kay Engineer Benjamin D. Happy Valentine's Day din po sa inyo. Happy Hearts Day din po sa inyo. Maraming salamat mga kababayan ho natin dyan sa US of A. Alright, at salamat din nga pala sa ating mga kasama sa News Center. At bago namin kayo bitawan ay pasadahan muna natin ang isa pong patama quote for the day. Ang pagtakas sa mga problema ay isang karera na hindi ka mananalo. So makatwid, kapag may problema, yan po ay sinusolusyonan. Hindi po tinatakasan, yan po ay haharapin, hinaharap po yan, anuman ho yung problema na yan. So, katatagan po ang kailangan po natin sa bawat problema o bawat hamon na atin pong kinakaharap. Tayo ay magpakatatag lamang, maging malakas at magkaroon din po tayo ng matatag na pananalig sa itaas. Alright, maraming salamat nga pala yan sa mga taga good morning po, mga taga Aliw 23. At susunod na po ang Arangkada Balita, kasama po si Miss Judith Estrada Larino at si Mayan Day Palma. Good morning po sa inyo. May mga nagba-birthday ba? Happy birthday daw, advance happy birthday kay Patrol 3 Bert Moso. Advance happy birthday. Pumuling yung lingkod. Drew Nasino nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.